Kahapon nga lang ay tinangka na kitilin ang Prime Minister ng Israel. At dahil dito ay nagbigay na ng matinding babala si Netanyahu sa Iran matapos nga ang pag-atake ng drone ng Hezbollah na tinarget ang kanyang tahanan sa Caesarea. Bagaman walang nasaktan, kinondenan ni Netanyahu ang pag-atake na naiugnay ito sa Iran at sa mga alyado nito sa rehiyon. Ang drone kasi na nilaunch mula sa Lebanon ng Hezbollah ay tumama sa tahanan sa tabi ng dagat, bagaman hindi naroroon ang punong ministro at ang kanyang asawa. Kinatigan ng Israeli Defense Forces o IDF na may gusali na tinamaan sa Caesarea, isang mayamang bayan na kilala sa mga luxury villa at mga sinaunang guho ng Romano. Naglabas ng maikling pahayag ang opisina ni Netanyahu na kumilala sa pag-atake, kasunod ng pangako ng punong ministro na magbibigay ng paghihiganti. Narito ang mga salitang binitawan ni Netanyahu. Ang pagtatangkang patayin ako at ang aking asawa ng proxy ng Iran na Hezbollah ay isang mabigat na pagkakamali. Hindi nito mapipigilan ang estado ng Israel na ipagpatuloy ang ating makatarungang digmaan laban sa ating mga kaaway upang matiyak ang ating kinabukasan. Sino mang susubok na saktan ang mamamayan ng Israel ay magbabayad ng mabigat na presyo. Patuloy naming aalisin ang mga terorista at ang mga nagpapadala sa kanila. Ito'y mga salita mula sa kanya. Sinang-ayunan ng ministro ng ugnayang panlabas ng Israel na si Israel Katz ang posisyon ng punong ministro. At nagsasabing ang pag-atake ay nagbukas ng tunay na mukha ng Iran at ang masamang aksis ang pinagpapangunahan nito. Dagdag pa ni Katz na ang mga kaaway ng Israel ay magbabayad ng mabigat na presyo para sa anumang pagtatangkang saktan ang aming mga mamamayan, sundalo at maging ang leader. Itinuro ni Hassan Yari, isang eksperto sa militar, sa isang panayam sa Iran International ang kabigatan ng sitwasyon na nagsasabing umabot na sa puntong kayang ilunsad ng IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps ang ganitong pag-atake. Tumaas ang antas ng tensyon, sabi ni Hassan Yari, na nagbumungkahi ng operasyong ito ay nagmamarka ng pagbabago sa kagustuhan ng IRGC na kumilos ng direkta. Ipinahiwatig ang pag-atake ay maaaring humantong sa mas malawak na hidwaan sa rehiyon. Hindi malinaw kung bakit hindi nakilala at hindi iwasak ang sopistikadong sistema ng depensa ng hangin ng Israel. Ang drone na lumipad ng medyo mabagal, kung kaya't iniisip nila na hindi na ba epektibo ang iba't ibang klase ng air missile defense system ng Israel laban sa technology na ginagamit ng kanyang kalaban? Habang ang pag-atake na ito ay nagbukas ng daan para sa isang atake laban kay Khamenei, hindi na kayang pigilan ng United States ang mga ganitong klase ng aksyon upang maiwasan ang paglala. Bukod dito, walang regional na bansa ang magbibigay ng kritisismo sa ganitong klaseng pag-atake. Ang pakikilahok ng IRGC sa mga aktibidad ng Hezbollah ay nagbibigay diin sa posibilidad ng direktang pag-atake sa mga opisyal ng Iran. Dagdag ni Hassan Yari. Sinabi rin ni Mohsen Sazegara, isang mamamahayag at analis ng politika sa Iran International, ng pag-atake ng Sabado ay isinagawa ng IRGC na kumuha ng kontrol sa mga operasyon ng Hezbollah matapos ang pagpatay sa leader nitong si Hassan Nasrallah. Ipinahiwatag ni Sazegara ng IRGC ay may direktang layunin na patayin talaga si Netanyahu. Sinabi rin nila na ang pagtatangkang patay ng punong ministro ng Israel ng Iran kahit para sa isang teroristang halimaw tulad ng Iran na ang mga kamay ay dumi ng dugo ng libo-libo ay itinuturing na paglabag sa isang pulang linya o red lines. Ang presyo ng babayaran ng Iran ay malalim na nakaukit sa mga aklat
ng kasaysayan ng Israel. Ang katapusan ng mapanupil na rehimen ng Iran ay mas malapit na kaysa dati. Ito ang banta na matinding binitawan ng Israel laban sa Iran. Gayunpaman, naniniwala sila na maring sinusubukan ng Iran na iwasan ang karagdagang paglala. Ang mga pahayag ni Netanyahu ay nagbibigay ng legitimasyon sa pag-target sa mga opisyal ng Iran. Sabi ni Amir sa Iran International na idinagdag na hindi pa malinaw kung ang focus na nasa Supreme Leader na si Ali Khamenei, ang kanyang anak na si Mojtaba o iba pang mahalagang tauhan. Itinuro rin ni Amir ng pag-atake sa villa ni Netanyahu ay maring magpabilis pa sa mga plano ng Israel para sa pagganti na posibleng humantong sa aksyon bago ang nalalapit na halalan sa United States. Ang mga mapagkukunan ng Israel na malapit sa punong ministro ay nagbibigay ng alam na may nakatakdang tugon na itinuturing ang Iran bilang responsable sa pag-organisa ng pag-atake sa pamamagitan ng Hezbollah. Magkakaroon ng paghiganti sa pag-atake ng drone laban sa tahanan ng punong ministro at ang Iran bilang nasa likod ng Hezbollah ay responsable rin. Ito ang mga salitang binitawan ng Israel. Ang insidenteng ito ay nagdagdag pa ng isa pang layer ng komplikasyon sa isang regional na sitwasyon na masyadong pabago-bago na ang suporta ng Iran sa Hezbollah ay mas maliwanag na nakatutok sa kanila. Habang naghahanda ang Israel sa magiging ganti nito sa missile barrage ng Iran noong October 1, nananatiling mataas ang potensyal para sa karagdagang paglala. Sa kanyang sariling tawag, sinabi ni punong ministro ng Britanya kay Netanyahu na siya ay nag-aalala nang marinig ang tungkol sa drone na inilunsad patungo sa kanila sa kanyang tahanan nung mas maaga sa araw na iyon. Samantalang sa kabilang panig naman, sinabi ng State TV ng Iran na nagsimula na ang mga naval drills na pinangunahan ng Iran kasamang pakikilahok ng Russia at Oman at binantayan ng siyam na iba pang mga bansa sa Indian Ocean. Ang mga pagsasanay na tinawag na IMEX 2024 ay naglalayong mapalakas ang kolektibong seguridad sa rehiyon, palawakin ang multilateral na kooperasyon, at ipakita ang magandang kalooban at kakayaan upang pangalagaan ang kapayapaan, pagkakaibigan at seguridad sa dagat na kung sana'y kinundin na ito ng ibang bansa sapagkat kabaliktaran daw lahat ng sinasabi ng Iran tungkol sa kanilang misyon. Ang mga kalahok ay nag-ensayo ng mga taktika upang matiyak ang seguridad ng international na kalakalan sa karagatan, protektahan ang mga ruta sa dagat, at palakasin ang mahakbang na makatawid at mapalitan ang impormasyon sa mga operasyon ng pagsagip at pagtulong. At mula noong October 8, ang mga pwersang pinangunahan ng Hezbollah ay umatake sa mga komunidad at mga posisyon militar ng Israel sa kahabaan ng hangganan halos araw-araw na sinasabi ng teroristang grupo na ginagawa nila ito upang suportahan ang Gaza sa gitna ng digmaan doon. Humigit kumulang 60,000 na residente ang inilikas mula sa hilagang bayan sa hangganan ng Lebanon kaagad pagkatapos ng pag-atake ng Hamas noong October 7 noong nakaraang taon, sa gitna ng takot na maaaring magsagawa ng katulad ng pag-atake ang Hezbollah at tumaas na rocket fire mula sa teroristang grupo. Ang mga pag-atake sa hilagang Israel sa nakalipas na taon ay nagresulta nga sa pagkamatay ng 29 na mga sibilyan. Bukod dito, 43 na sundalo na ng IDF at mga surfist ang namatay sa mga labanan sa hangganan at sa kasunod na operasyon sa kalupaan na ilunsad sa Timog Lebanon noong huling bahagi ng Setyembre.